Sure ka ba na mapapalingon sa akin ng lalaking mahal ko sa oras na bilhin ko ang kwintas na yan? Napangiti agad si Gail at hinimas ang kanyang batok. Ilang beses niya nang naririnig ang mga ganoong klaseng tanong. Kailangan niyang bulahin ang mga mamimili para makabenta sila ni Mr. Paterno. Sure na yan, miss, sabi naman ni Gail. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Actually, bukod sa pangtaboyan ng bad spirits, talagang magandang accessory yan na bagay sa lahat ng damit. Para bang nakaka-inlove ka ngayong suot mo ang kwintas na yan? Mahina namang tumawa ang babae at nagtakip ng bibig nito. Ang hilig mo talagang mambola. Kaya palagi ako nabubudol sa mga paninda nyo eh. Straight ako pero parang mai-inlove na yata ako sa tomboy kung lahat ng tomboy eh katulad mo naman. Humalakhak naman si Gail. Miss, hindi mo kailangan mag-alala. Katulad mo, may iba na akong napupusuan. May babaeng matagal ko nang kilala at nagpabihag sa aking puso. Sinasabi ko lang na nakaka-inlove kang tingnan dahil sadyang napakaganda mo ngayong suot mo ang alahas na yan. Bilhin mo na para may benta na kami ni Mr. Paterno ngayong araw. Hindi ko kasi alam kung dapat ko na bang bilhin to. Naguguluhan ako, Gail. Nagpatuloy pa si Gail sa pagbibida ng paninda nila ni Mr. Paterno. Yan ay gawa sa ginto. Bilhin mo na. Investment din yan. Tumataas ang value ng gold. Nakita ni Gail na nagdadalawang isip pa ang customer nila. Gayunpaman, binili pa rin ito. Abot langit ang ngiti ni Gail nang bilhin ng dalaga ang kwintas. Wala pa silang benta ni Mr. Paterno sa araw na yon. Kung hindi pa siya dumating, baka wala talagang maging benta. Napakagaling talaga ng mabulaklak na mga salita mo, Gail. Natatawang sabi ni Mr. Paterno. Tumawa na lang din siya. Humarap si Gail sa malaking salamin sa loob ng accessory shop ni Mr. Paterno. Inayos niya ang mahabang buhok, saka muling sinuot ang cap. Inayos niya rin ang oversized t-shirt niyang suot at ang pantalon na maluwag. Ang pogi ko, nakangising sabi ni Gail. Sa itsura niyang yon, talagang malalaman na siya ay may pagka-tomboy at one of the boys. Hindi pa naman sure kung tomboy siya kasi ayaw niyang magmukhang lalaki. Babae pa rin naman, pero isang araw, nagising na lang siyang naa-attract siya kay Therese. Kaya sa sarili niya, may sexuality crisis siyang nararamdaman. Isa siyang senyorita na anak ng isang don ng isang asyenda. Siya si Gail Garcia, ang nag-iisang unika iha ni Don Jose. Ang babaeng hindi sumusunod sa mga pamantayan at inaasahan sa mga kababaihan. Siya ang dalagang sinasabing nagdadala ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Subalit wala siyang pakialam. Magiging kahiya-hiyaman siya sa harap ng maraming tao, wala siyang pakialam. Matigas na ang ulo ni Gail. Batid yun ng kanyang ama at ng tiyahin niya. Hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ina, puro mga lalaking pinsan lang din ang kanyang mga kalaro noon. Kaya nakuha niya ang mga ugali. At ngayon nga, nahihirapan siyang tukuyin ang sarili niyang pagkatao. Lilisanin mo na ba ang store ko? Dito ka muna. Alam mo naman na ikaw ang buenas ko sa negosyo. Saad ni Ginoong Paterno. Tumawa naman si Gail. Ako man po ang buenas mo. Kailangan ko pa rin namang umalis. May dadaanan pa ako bago umuwi. Sure na rin na hinahanap na ako sa bahay. Kaya iahanda ko na po ang pandinig ko sa mga salita ni Papa. Huminga ng malalim si Gail pagkalabas ng store. Bago lumabas ng mall, nag-isip siya ng pwedeng iregalo kay Therese. Ano kayang magandang regalo para sa isang babaeng katulad ni Therese? Tanong ni Gail sa kanyang sarili. Marahan siyang naglakad sa mga nadadaan ng store at naghanap ng maaring ibigay kay Therese. Matalik niyang kaibigan si Therese pero biglang naglaylo nang mapansin nito na medyo may pagkaboyish siya. Sobrang babaeng-babae kasi si Therese. Hindi sila magka-vibes kaya maraming nagtataka kung bakit naging magkaibigan sila. At hindi niya masabi ang kanyang tunay na damdamin para sa dalaga. Mali sa paningin ng lahat na humanga siya sa isang babae. Dahil isa rin siyang babae. Katanggap-tanggap na yon sa panahon ngayon, pero sa pamilya na mayroon siya,
ayaw ng mga ito. Sobrang conservative at traditional pa rin ng pamilya nila. Ano kaya ang pinakamagandang hair clip dito? Nakangiting tanong ni Gail. Babae siya, pero nahihirapan siyang pumili ng pangregalo para sa babae. Ngumiti ang tendera sa kanya. Kanino mo ba ibibigay ang Clio? Sa mama mo ba? Kapatid o sa boyfriend mo? Bahagya na lang siyang natawa. Hindi niya na itinama. Hindi niya iniibig ng labis si Therese. Para kay Gail, napakabigat ng salitang yon at ang damdaming ganoon para sa isang tao. Diyos ang pag-ibig, subalit tila kay hirap ibigay sa isang taong wawasakin lamang iyon. Kaya hindi niya masabing iniibig niya si Therese. Magkaibigan sila, pero wala silang malalim na ugnayan. Hinahangaan niya ito, pero alam niyang may limitasyon at hindi pa gaanong kalalim. Basta para sa kanya, nasisiyahan siyang masilayan at mapangiti si Therese. Tumaas ang mga kilay ni Gail. Gusto ko sanang maghanap ng gift para sa babaeng crush ko. Nanlaki ang mga mata nito. Nako, sorry po, girl pala. Pinakita ng tendera sa kanya ang isang clip na may pearl design. Eto po, baka magustuhan ng crush mo. Uso po kasi ngayon yung clip na may pearl. Hindi sobrang pangmatanda, hindi rin sobrang pangbata. Tumaas ang mga kilay ni Gail. Talaga? Pero sabi nila, ang pearless daw ay luha ng dagat. Nabubuo sa sakit. Kaya napapaisip ako kung tamang regalo ba to sa babaeng hinahangaan ko. May pamahiin pa na nagdadala raw ito ng luha sa pag-aasawa. Medyo sentimental at mas simbol na tao si Gail. Siguro dahil na rin sa pamilyang kinalakihan niya. Marami pa rin talagang mga paniniwala. Sumilay naman ang ngiti sa mga labi ng tendera. Ang deep niyo naman, ma'am. Hindi naman niya ito susuotin sa kasal, 'di ba? For me, ang pearl ay ganda na nabubuo sa mga pinagdaanan. Oo, may story ng luha yan, pero hindi naman lahat ng luha ay masama. Minsan, doon pa nagmumula ang strength ng isang tao. Talaga? Ang deep mo rin pala. Nagtawanan silang dalawa. Bigla siyang nangilabot. Pakiramdam niya, hinaharot niyang tindera. Kapag nakita na naman siya ni Tia Rosa, siguradong pingot na naman ang kanyang aabutin. Sige po, bibilhin ko na tong hair clip, saad ni Gail. Pagkatapos niyang bilhin ang hair clip na yon, tinago niya na lang sa kanyang bag. Sumakay na siya sa modified car niya, papunta sa tahanan ng mga Fernandez. Hindi siya magpapakita kay Therese. Nais niya lamang itong masilayan at iabot ang kanyang regalo na hair clip. Medyo may tampuhan kasi silang dalawa. Nandito ka na naman? Pagtataray ni Tonyang, ang assistant ni Therese. Tumikim si Gail. Gusto ko lang naman na ibigay ang regalo ko sa kanya. Peace offering ko lang kasi nga nagtalo kami nung nakaraan tungkol sa isang kaibigan niya. Ang sungit mo talaga sa akin. Tonyang, hindi mo ba alam na nawawala ang pagka-bright at ganda mo kapag hindi sumisilay ang iyong mga ngiti? Ngumuso naman si Tonyang at sinamaan siya ng tingin. Para sa iyong kaalaman, hindi mo na gusto ni Ma'am Therese na makita ka. Masama pa rin ang loob niya kasi inaway mo ang mga bago niyang kaibigan. Paano hindi ko aawayin ang sama ng ugali ng mga yon? Giit niya pa kay Tonyang. As a friend, pinoprotektahan ko lang si Therese. Umismid ang assistant ng kaibigan niya. Ang sabihin mo, bothered ka kasi hindi na masyadong lumalapit sa iyo si Ma'am Therese. Halatang halata kaya na may gusto ko sa kanya. Straight siya kaya hindi kanya gusto at naiilang siya sa iyo. Bumagsak ang mga balikat ni Gail. Ang sakit mo talaga magsalita, Tonyang. Huwag na kasi. Alam mo, may pag-asa ka pa, Gail. Lalaki na lang ang gustuhin mo. Kaya marapat lamang siguro na tigilan mo ng pagkuha sa pansin ng amo ko. Saad pa ni Tonyang. Nanlaki ang mga mata ni Gail at niyugyug pa si Tonyang. Crush ko nga ang amo mo. Yung mga lalaki, laso naman ang mga yan. Mabilis siyang tinulak ni Tonyang. Huwag mo nga akong hawakan. Nagpabalik-balik sa paglalakad si Gail habang nasa balakang ang mga kamay. Sino bang lalaking gusto ni Therese? Hindi ba? Meron?
Bago pa makasagot si Tonyang, dumating na ang isang Aston Martin. Naubo si Gail dahil sa mga alikabok na sumama sa hangin. Dapat talaga ay maayos na ang daan sa labas ng tahanan ng mga Fernandez. Palagi na lang maalikabok, lalo na kapag may dumadaang mga sasakyan. Gail, ang dami mong alikabok sa iyong damit at muka. Hindi alam ni Tonyang kung pupunasan ba siya o hindi. Muli siyang napaubo. Huwag kang mag-alala, alikabok lang to. Maya-maya ay biglang huminto ang mayabang na kotse. Bumaba ang isang lalaki na may makintab na mga sapatos, maganda pumorma at mayabang ang tindig. Matangkad ang binata, kaya mas lalong naging mukhang mayabang para kay Gail. Pero siguro dahil mas maliit lang siya, kaya mukha siyang totoy sa harap nito. Sa sobrang linis ng lalaking nasa harap niya, mukha siyang kinawawa dahil sa mga alikabok. Magandang hapon. Nasa bahay niya ba si Konsehal? Tanong pa nito. Umiling naman si Tonyang. Wala po, Sir Jacob. Sa isip ni Gail, Jacob? Sino bang nilalang na to na mistulang isang unggoy sa itsura? Si Therese, naririto ba siya? Tanong pa ni Jacob. Hindi na napigilang mapasinghap ni Gail. At ano naman ang pakay mo sa kaibigan ko? Sino ka ba para hanapin na lamang siya ng ganito na lamang na parang may karapatan kang lapitan at kausapin siya kung kailan mo gusto? Napatingin sa kanya si Jacob at labi siyang nainsulto dahil niyukulang siya nito. At sino ka naman para questionin ang aking pagdating? May kapangyarihan ka bang harangan ng pag-uusap namin na hindi ka naman bahagi sa simula pa lamang? Inayos ni Gail ang kanyang damit. Kahit na punong-puno na siya ng alikabok, taas noo pa rin siyang nagpakilala. Ayaw niya na minamaliit siya. Ako si Gail at gusto ko maging tapat sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at wala rin pagkukunwari. Hindi ako narito para ikubli ang aking damdamin. Crush ko si Therese. Suminghap si Tonyang. Halatang natataranta na ito sa nangyayari. Wala namang pakialam si Gail. Babae siya pero hindi siya natatakot kay Jacob. Mapanuyang tumawa si Jacob at tinapik ang sombrero niya. Crush mo? Babae ka. Inis niyang hinawi ang kamay nito. Baka nga mas lalaki pa ako sa'yo. Tumawang muli si Jacob na para bang isang malaking joke ang sinabi niya. Hinahangaan ko rin si Therese. Subalit kung ako sa'yo, umatras ka na lamang dahil wala ka ng pag-asa sa kanya. Napanganga si Gail sa sobrang kayabangan ni Jacob. Jacob, hindi ka nakakatiyak. Bakit? Sure ka ba na gusto ka ni Therese? Hindi hamak na mas kaya ko namang mapaibig ng isang babae kesa sa'yo. Hindi na muling nagsalita si Jacob. Lumakad na ito papasok sa tahanan ng mga Fernandez at iniwan lang sa kanya ang kahambugan. Mas lalong nainis si Gail kaysa kanina. Parang gusto niya nang sapakin ito sa sobrang iritasyon. Subalit, mukhang hindi na kailangan. Nawala ang kahambugan ni Jacob. Lumusot kasi ang isang paa nito sa kanal at napasigaw pa sa sobrang gulat bago pa makapasok sa tahanan ng mga Fernandez. Kitang-kita ni Gail kung paanong tumalisik sa mukha ni Jacob ang tubig. Tiyak din siya na may sugat itong natamo. Sir Jacob! Bulalas ni Tonyang. Ayos lang po ba kayo? Dumiretso naman agad ng tayo si Jacob. Wala ka dapat ikabahala. Ayos lamang ako. Tawang-tawa si Gail at hinawakan pa ang tiyan. Masama siyang tiningnan ni Jacob, kaya nagpilit siyang maging seryoso. Mahirap na at baka mapikon ang hambog, ngunit lampang lalaking kaharap niya. Tonyang, sabihin mo na lang kay Therese na sa susunod na lang ako dadalaw sa kanya. Sana ay mapatawad niya na rin ako. Saad ni Gail habang nagpipigil ng tawa. Hinubad niya ang kanyang sombrero at itinapat sa kanyang dibdib. Siya naman ang mapanuyang tumingin kay Jacob. Saka na ako babalik kapag ako na lamang ang tanging dadalaw kay Therese. Tinalikuran niya na ang mga ito. Kaso, bago pa siya makalayo, biglang hinila ni Jacob ang kanyang kamay. Labi siyang nagulat na hindi niya yon napaghandaan. Mabilis siyang napalingon kay Jacob. Wala siyang pakialam kahit mahawakan ng mga lalaki dahil sanay naman siya sa kanyang mga pinsan. Subalit sa pagkakataong yon,
Nagkaroon ng bigat ang kapangahasan. Dahil kay Jacob, pakiramdam ni Gail, hindi siya dapat hawakan ng ganoon. Hindi dapat titigan o kahit masulyapan lang. Sa kanya lang naalala na isa pa rin siyang babae na dapat igalang. Hindi niya mawari kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya nang dahil kay Jacob. Bakit mo ako hinila? Mabilis siyang nagpumiglas at napaatras. Hindi kinakaya ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi ko lubos natanggap na pinagtatawanan mo lang ako at iniisip mo siguro na isa akong lampa. Mayabang pa rin na saad ni Jacob kahit napahiya na. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong pa ni Gail dahil masyado na siyang nahahabaan sa usapan nila ni Jacob. Seryosong tumingin ang binata sa kanya. Sa pagkakataong yon, parang dineklara na ni Jacob na magiging karibal niya ito sa puso ni Therese. Hindi ko matatanggap ang pagyurak mo sa dangal ko, sa aking pagkatao, na para bang isa lamang akong bunot na maaari mong tapakan at ilang paso sa sahig. Bakit? May sinabi ba akong ikaw ay isang bunot? Sa bagay, mukha ka namang bunot. Hindi napigilan ni Gail na asarin ito. Nanlaki ang mga mata ni Jacob at dinuro siya. Ikaw na mukhang daga. Hoy! Tumikhim si Gail. Hindi ko nais na tawagin mo akong daga. Gayun din ako. Dahil hindi naman ako mistulang bunot. Napalunok si Gail. Bahagya siyang napaatras nang lumapit ito. Talagang sinisindak siya ni Jacob sa tangkad nito. Kaya naman, pinilit pa rin niyang maging taas noo. Mas yumuko pa si Jacob para magpantay ang kanilang mga paningin. Ngayon ay kinakailangan kong itindig muli ang aking pagkalalaki para ipamala sa'yo na hindi ako isang hamak na nilalang na maaari mong alipustahin, kaya't ihanda mo nang yung sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Wala akong pakialam sa pagkalalaki mo. Ngumisi naman ito. Talaga? Wala ka kasing ganun. Tinulak niya ito. Sira ulo ka ba? Tumawa ng mapanuya si Jacob. Ang lakas mo Tara boxing. Sa ngalan ng pagkalalaki kong nilapastangan mo, hinahamon kita sa isang duelo. Sa pagkakataong yon, hindi niya na pinatulan. Umalis na lang siya sa harap nito at sumakay na sa kanyang sasakyan. Pakiramdam niya, hindi sila matatapos sa kanilang usapan kung hindi siya ang unang tatalikod. Sira ulo? Mahinang bulong ni Gail habang nagmamaneho na pauwi. Labis na sira ulong lalaking yon. Ang lakas ng loob niya para hamunin ako sa isang duelo. Gayong isa naman siyang lampa. Boxing? Baka isang sapa ko lang sa kanya, tulog na siya. At anong kanyang pangalan? Jacob? Napakapangit. Saan ba nahugot yun ng mga magulang niya? Nang makapasok sa asyenda, mabagal ang kanyang takbo. Bukas ang bintana ng sasakyan, kaya binati siya ng mga tauhan. Hininto ni Gail ang sasakyan nang makarating sa tapat ng mansyon. Sa pintuan pa lang, nakita niya na si Don Jose na nakahalukip-kip. Masama ang tingin nito sa kanya at alam niya na kung bakit. Saan ka na naman nagpunta? Tanong ni Don Jose. Gail, hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Hindi ko nakayanin pa ang katigasan ng iyong ulo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong gamitin ang sasakyan na yan? Alam kong kapag yan ang gamit mo, ang bilis mong magpatakbo. Kumilos ka naman na parang babae. Paano may magkakagusto sa'yo? Gail, palagi kitang pinaalalahanan. Kailangan mo kong bigyan ng apo. Kailangan ko ng magmamana dito. Hindi pwedeng hindi ka mag-aasawa. Ikaw lang ang anak ko. Hindi pwede ang mga pinsan mo ang magmana nito dahil may mga sarili din naman silang ginagawa sa buhay nila. Ikaw din ang mula sa direct line ko. Kumapit si Gail sa braso ng kanyang ama. Ama, hindi mo kailangan mag-alala. Nandyan lamang ako sa paligid. Isa pa, ano bang masama nang sumakay ako ng kotse? Ang angas ko nga. Kay dami na namang sinasabi ng aming pinsan na tumatandang dalaga na yata. Saad ni Mateo sa kanya. Napanguso naman si Gail sa kanyang pinsan. Bata pa naman ako para maging isang matandang dalaga. Ang OA niyong lahat. OA kami kasi ganyan ka, Gail. Dapat ay nag-aasawa ka na. Pero tingnan mong yung sarili. Sabi ni Mateo at napailing. Napairap si Gail. Mas maiging walang asawa
Kung katulad mo lang, Kuya Mateo. Tumawa naman si Mateo at inakbayan ang asawa nito na may buhat na bata. Bakit hindi mo itanong sa asawa kong si Amparo kung anong tipo akong asawa? Makakadalawa ba kami kung ako'y isang masamang asawa? Mateo, saway ni Amparo. Napangiwi naman si Gil. Kuya, nakakasuka. Desperado ang mga ito na makita siya na mag-asawa. Pero ang maganda sa mga ito ay hindi siya pinipilit na ipakasal sa iba. Hindi ganoon ang ama ni Gil. Pinasasakit niya man ang ulo ng kanyang pamilya. Hindi ito namimilit sa anak sa isang bagay na hindi naman gusto. Sa mga lumipas na araw, nanatili lang siya sa asyenda. Inabala niya ang kanyang sarili sa negosyo at ilang mga libangan niya. Nandoon ang kanyang mga pinsan, kaya hindi talaga siya nauubusan ng mapaglilibangan. Yun nga lang, kapag ipon-ipon sila roon, palaging topic ay ang pag-aasawa niya. Umiling naman si Don Jose. Hindi maaari. Kailangan mo mag-asawa para naman may makasama ka sa buhay. Sa oras na wala na ako at may sarili na ring pamilya ang mga pinsan mo. At siya nga pala, darating ang iyong Tia Rosa dito at dito muna siya ng ilang buwan. Naibuga ni Gil ang kanyang iniinom. Sinaway agad siya ni Don Jose. Sino ba namang hindi magugulat? Kay Tia Rosa lamang siya tumitiklop. Nakababatang kapatid ito ng kanyang ama na nabiyuda ng maaga at walang anak. Kapag nasa mansyon si Tia Rosa, hirap na hirap kumilos si Gil. Kung hinahayaan lang siya ni Don Jose sa mga kilos niya, hindi naman si Tia Rosa. Lahat ng kilos ni Gil, tinatama nito. Nang pumasok siya noon sa college, kay Tia Rosa muna siya tumira. At sa araw-araw, kailangan niya talagang maging pino ang kilos. Tradisyonal ang tatay niya, pero mas tradisyonal at conservative ang kanyang tiya. Sumagi na naman sa kanyang isip ang ginawa nitong pagpapaluhod sa kanya sa asin. Kapag nandoon kasi si Tia Rosa, kapag alam nitong siesta niya, walang katapusang pagbuborda na naman ng mga kortina at pagpapaalala sa kanya kung paano maging isang babae na may dangal. Na para bang babae siya mula sa Spanish era. Kaya nang dumating si Tia Rosa, pakiramdam ni Gil, nagtapos ang maliligayang araw niya. Hindi niya kayang sumuway dito. Kahit naman naiinis siya, ginagalang niya pa rin ang mga nakatatanda sa kanya. Hindi siya mahinhin, matigas ang ulo at kahiya-hiya. Pero hindi siya pinalaking bastos at walang galang. Aray! Daing ni Gil nang matusok niya ang kanyang daliri. Napailing si Tia Rosa. Mag-ingat ka! At ano ba yan? Bulaklak o isang uod? Ayusin mo ang iyong pagbuborda. Tiningnan niya naman ang ginagawa. Tia, mukha naman po itong bulaklak. Umiling naman ito. Mukhang uod. Ulitin mo. Paano ka makakahanap ng lalaking iibig sa'yo kung ganyang simpleng gawain ay hindi mo pa magawa? Hindi ko naman po kailangan ng lalaking mai-inlove sa akin, Tia. Sagot agad ni Gil. Kailangan mo ng lalaki, Gil. Kung hindi ka naman papasok sa kumbento, ginawa ang mga babae para sa lalaki. 2025 na pero yon ang nararapat. Masarap umibig. Marahil ay hindi mo pa lamang nakikita ang lalaking para sa'yo. Mahinahong sabi ni Tia Rosa. Medyo natawa si Gil at nakuha pang maging pilosopo. Nakapikit po ako kapag may mga lalaki sa paligid, kaya hindi ko po makikitang para sa akin. Nahampas siya ng abaniko ni Tia Rosa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa'yo, Gil. Pagkatapos ng pagbuborda sessions nila, nanalangin na naman sila sa kanilang maliit na altar. Kinabukasan, inaya siya ni Tia Rosa na mamili nang tapos na siya sa kanyang opisina. Nakakapit siya sa braso nito kahit naman minsan ay nagtatalo sila. Nagpapasalamat si Gil dahil para siyang nagkaroon ng ina sa piling nito. Dapat ay sinama natin ang isang maid ngayong ikaw ay nahihirapan sa ating mga pinamili. Saad ni Tia Rosa. Umiling naman si Gil. Malakas po ako. Kayang-kaya ko na po ito, Tia. Tumapat sila sa isang tindahan.
Binaba na muna ni Gil ang kanilang mga pinamili. Hindi na siya sumama sa loob at hinayaan ang kanyang tiya. Ang init, reklamo ni Gil at pinunasan ang kanyang pawis. Ayaw niyang mag-dress pero dahil nasa paligid ang kanyang tiya, wala siyang choice. Gusto na niyang itaas ang saya para maginhawaan. Pero maraming tao sa paligid. Napabuntong hininga na lang siya. Habang tumatagal, naiirita na talaga siya sa pagsusuot ng dress. Ilang sandali pa ay nagkagulo. May hinahabol na magnanakaw ang mga tanod. Paglingon ni Gil, saktong may lalaking bumangga sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang mawalan ito ng balanse, kaya agad siyang umiwas. Subalit, hindi niya rin napigilang hawakan at saluhin ang binata. Malalakas ang braso niya, kaya alam niyang kaya niya ito. Kahit matangkad, na kaya niya pa rin ang bigat ng lalaki. Namalayan na lang ni Gil na bahagyang napahiga sa mga bisig niya ang binata. Tiningnan niya ito ng mabuti at nanlaki ang kanyang mga mata nang magtagpo ang kanilang mga mata. "Ikaw?" bulalas ni Gil. "Gil?" Nauutal na usal ni Jacob at napalunok pa habang nakabitin sa neckline ng kanyang dress. Muntik nang makita ang cleavage ni Gil. Mas lalo siyang nagulat kaya wala siyang pagdadalawang isip na binitiwan ito. "Dibdib ko yon." Aray!" reklamo ni Jacob dahil diretsyong bumagsak ito sa lupa. Hinawakan nito ang likod at namilipit sa sakit. "Anong nangyayari dito, Gaya?" Gulat na tanong ng kalalabas lang na si Tia Rosa. Dinuro niya si Jacob. "Bastos, hinawakan niyang aking dibdib, Tia." Napasinghap si Tia Rosa. Pinilit tumayo ni Jacob. "Gil, nagkakamali ka. Ikaw ang unang humawak at unang sumalo sa akin. Hindi ko intensyon na hawakan ka. Sa damit mo lamang ako napahawak pero I swear to die, wala akong naramdaman." Umawang ang bibig ni Gil. Hindi niya alam pero labis siyang nainsulto. "Walang naramdaman? Sinasabi mo bang flat ako?" Hindi makatingin ng diretso si Jacob sa kanya at namumula pa. Hindi ko napaghandaan ang pagkahulog ko at hindi ko naman alam na sasaluhin mo ako. Sorry na sa kapangahasan ko. Subalit, naging mapangahas ka rin naman." Uminit lalo ang kanyang ulo. Inis na inis si Gil kay Jacob. Parang gusto niya na lang itong sapakin hanggang sa makatulog. "Gayunpaman, thank you sa iyong pagtulong sa akin, Gil. Kahit na binitiwan mo ako ng marahas, naiintindihan ko pa rin. Magugulat ka nga naman na may mahawakang gwapong lalaki." Sabi pa ni Jacob. Mas lalo siyang nainis. Natawa siya ng mapakla. Gusto niya nang sipain si Jacob. Ikiniling niya ang ulo at pinakatitigan ang binata. Tinitingnan kung saan magandang sapakin ang pagmumukha nito. Pabulong naman siyang sinaway ni Tia Rosa. "Magkakilala kayo. Huwag mong pakatitigan. Huwag mong ipakitang ikaw ay nahuhumaling sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Gil. Gusto niyang itama. Pero maririnig lang ni Jacob. Baka akalain itong nahuhumaling nga siya. Bahagyang yumuko si Jacob. "Kung gusto nyo, ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo bilang pasasalamat ko." "Wala. May sasakyan kami. Hindi namin kailangan ng tulong mo." Kontra ni Gil sa binata. Napapikit si Gil. Sumasakit ang ulo niya sa mga nangyari. Ayaw niyang makita, makasama, kahit hangin na nilalanghap. Ayaw niyang pareho sila ni Jacob. Pero mukhang hindi nakikisama ang tadhana. Hindi umandar ang sasakyan niya. Kaya dumungaw na ang nakangising si Jacob. "Gusto niyong ihatid ko kayo, miss?" Tumanggi siya kaagad. "Ayoko." Pero si Tia Rosa naman ang epal. "Oo, salamat iho. Magpapahatid kami sa'yo. Ayokong sumakay sa tricycle. Marami kaming pinamili. Nahihirapan din akong sumakay doon. Isa pa, nakadress itong pamangkin ko. Baka masilipan pa." Tumaas ang mga kilay ni Jacob at halatang aliw na aliw. "Dress?" Inirapan niya na lang ito. Wala siyang magawa kundi ilipat ang mga pinamili sa kotse ng binata. At ang sasakyan niya, inutos na lang niya sa tauhan na kunin doon. Habang nasa passenger seat,
Panay ang sulyap ni Jacob sa kanya. Ang tahimik niya lang doon. Ang palaging may tanong, walang iba kundi si Tia Rosa lamang. Pagkatingin niya kay Tia Rosa, may makahulugang ngiti ito sa mga labi. Nasapo niya na lang ang kanyang noo. Siguradong ikikwento nito yon kay Don Jose. Hindi naman nga siya nagkakaroon ng interaksyon sa mga lalaki. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa mansyon. Bumaba na agad siya ng kotse at kinuha ang mga pinamili nila. Sinalubong naman siya ng mga kasambahay, kaya mas lalong napabilis iyon. Gusto niya nang pumasok sa mansyon at huwag nang makita pa si Jacob. Pero malakas siyang hinila ni Tia Rosa. "Tia!" gulat niyang sabi. Pinagdilatan siya nito ng mga mata. "Magpapasalamat pa tayo kay Jacob." Napangiti naman si Jacob at mahinang natawa nang tumingin sa kanya. "Salamat sa pagsalo sa akin, Gil." Muntik na siyang mapairap. "Salamat sa paghatid." Kinausap pa ni Tia Rosa si Jacob. Tinanong kung saan galing bayan at kung saan galing ang pamilya. Napailing na lang siya. Kaya bago pa makwento ni Tia Rosa kay Don Jose at gumawa ang kanyang ama ng paraan para mapagkasundo sila, sinabi niya na agad ang nalalaman niya. "Hindi kami maaari, Tia. Huwag mo nang subukan." Medyo inis na sabi ni Gil. Bakit naman?" Napabuntong hininga si Gil. "Ang lalaking yon, may iba nang iniibig. Si Therese ang gusto ng puso niya at hindi ako, Tia." Pagkatapos ng encounter na yon, hindi nga siya nagkamali sa kanyang tiya. Talagang kinuwento nito sa papa niya. Kaya naman, ang tatay niya, bigla na lang minamata si Jacob at inaalam kung saan ito galing na pamilya. Inis siya na nawalan na talaga si Gail ng gana sa pagkain. Kaya kinabukasan, bumisita na lang siya kay Therese. Doon na muna siya tatambay. Siguro naman ay napatawad na siya ng dalaga. Alam niyang masama ang loob nito, pero alam niyang hindi naman yon nagtatagal. "Gail!" Masiglang tawag sa kanya ni Therese. Napangiti siya kaagad. "Therese, magandang umaga. Hindi ka nagalit sa akin?" Ngumuso naman ito. "Hindi na. Namiss din naman kita. Basta wag mo nang uulitin yon. Mababait naman ang mga bago kong kaibigan. Hindi mo lang talaga sila ka-vibes. Magandang umaga rin. Ano yung dahilan at ikaw ay naparito?" "Wala naman. Nais lang kitang kumustahin. Nababagot na ako sa amin." Inutusan ni Therese si Tonyang na kumuha ng merienda para sa kanilang dalawa. Inaya siya ng dalaga na maupo malapit sa hardin. Habang nag-uusap, masaya lamang siyang nakikinig sa mga kwento nito. Ayaw niya nang banggitin pa ang pagkakaroon ng crush dito. Napansin niya kasi na naiilang si Therese kapag nagiging vocal siya sa dalaga. "May gusto akong lalaki, Gil," biglang amin ni Therese sa kanya. Mas lalong napabusangot si Gil. Kahit hindi niya naitanong, alam niyang si Jacob yon. Parang may patalim na biglang tumarak sa dibdib ni Gil. "Ano bang natatanging katangian ng isang Jacob para magustuhan mo, Therese? Ang yabang kaya ng lalaking yon?" Matamis na napangiti si Therese. "Mabait siya, Gil. Tuwing bumibisita siya rito para kausapin ang aking kapatid at si Daddy, labis akong namamangha sa katalinuhan niya. Basta, crush na crush ko talaga siya." Umalis sa pagkakasandal si Gil. Nais niyang magdabog, itaob ang mesa at ipamukha kay Therese na walang kanais-nais kay Jacob. Pero hindi niya gagawin yon dahil mas lalo lamang maiilang sa kanya ang dalaga. "Kung hindi mo alam, lampas si Jacob. Walang pakundangan," nasabi ni Gil. "Paano mo naman nasabi, Gil? Kilala mo siya? Kahanga-hanga kaya si Jacob. Ang gwapo at ang ganda pa ng katawan niya." Papuri ni Therese. Bumusangot naman ulit si Gil. "Hindi hamak na mas gwapo naman ako ron." "Iyan ang hindi ko papayagan." Pareho silang napalingon ni Therese nang makita si Jacob kasama ang kuya ni Therese na si Diego. Agad siyang napairap nang makita ito. Kumukulo talaga ang dugo niya kay Jacob. "Jacob!" May pananabik sa boses ni Therese pero hindi nito pinahalata.
Saglit lang na tinitigan ng binata si Therese bago bumaling sa kanya. Nakatitiyak ako. At kahit tanungin mo pa ang lahat ng babae kung sino ang mas gwapo sa atin, ako ang mas gwapo. Saka babae ka. Masyado kang maganda para maging gwapo. Parang uusok na ang ilong niya sa inis. Kung may spaceship lang siya, itatali niya roon si Jacob. Papaliparin niya hanggang sa buwan para hindi niya na makita pa. Tumawa si Jacob habang nakatingin sa kanya. Good morning, ladies. Ang ganda niyo namang dalawa. Kasing ganda ng araw na sumisikat ngayon. Namula agad si Therese. Kaunti na lamang at sisipain niya na si Jacob. Para sa kanya, wala namang nakakakilig sa sinabi nito. Napaka-corny. Basag agad ni Gail. Napatingin sa kanya si Jacob. It's nice to see you again, Gail. Magkakilala kayo? Tanong ni Therese sabay tingin sa kanya. Si Jacob naman ang tumugon. Oo Therese. Nagkakilala lamang kami dahil sa pagbisita namin dito sa bahay ninyo. Nakasalubong ko rin siya sa pamilihan. Sinagip niya ako nang muntik na akong bumagsak sa lupa. Umismid si Gail. Maya-maya ay bahagyang kumukulimlim ang langit na sinamahan pa ng mahinang kulog. Bukod sa mukhang babagsak na, medyo bad trip na rin siya dahil sa binata. Kaya para mas lalong hindi mabad trip, nagpaalam na lang siya na umalis doon. Pero nawala kahit papaano ang pagka-bad trip niya dahil kinabukasan, umuwi na ang kanyang Tia Rosa. Sa wakas, malaya na siya ulit. Hindi niya na kailangan magborda, magsiesta, manalangin sa altar at magsuot ng dress. Gaya, anong tawa yan? Tanong ni Mateo na kapapasok lang sa mansyon. Nakakatakot ang tawa mo. Baka marinig pa ng anak ko. Para kang sinaniban. Isinara niya agad ang kanyang bibig. Ewan ko sa'yo, Kuya Mateo. Tumawa si Mateo at napailing na lang. Napairap naman si Gail. Nang makita niya ang asawa ng kanyang pinsan na si Amparo, pati na rin ang pamangkin, magilaw siyang napangiti. Nakipaglaro na muna siya kay Light. Gail, mag-asawa ka na. Nang sa gayon ay hindi ka na nanghihiram ng anak. Mas maiging sarili mong anak ang alagaan mo. Malumanay na sabi sa kanya ni Amparo. Nangasim naman ang kanyang mukha. Niwala nga akong mapusuan sa mga kalalakihan ng mga lason. Pakiusap, tama na. Matagal ko nang tanggap, natatandang dalaga na lamang ako. Sapat na ang dulot na kasiyahan ng aking mga pamangkin at ang mga magiging anak ninyo ni Kuya Mateo. Magkakaroon din ng anak si Kuya Domingo sa oras na siyang ikasal. Yun na nga lang siguro ang magiging papel ni Gail sa buhay. Wala sa isip niya ang mag-asawa. Kaya baka mag-alaga na lang siya ng mga pamangkin sa pinsan. Maging isang rich tita na paborito ng mga pamangkin ang nais niyang maging layunin. Maya-maya, naghanda na siya papunta sa accessory shop ni Mr. Paterno. Kapag wala siyang ginagawa, doon lang naman siya tumatambay. Tumutulong siyang magbenta roon. Mr. Paterno! Malakas na tawag ni Gail nang makarating sa tindahan nito. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Gail, ang tagal kong hindi ka nakita. Oo nga po, Mr. Paterno. Etong si Tia Rosa, walang ibang ginawa kundi maging bantay sarado ako. Sabi ni Gail na parang batang nagsusumbong sa ama. Bahagya namang natigilan si Mr. Paterno sa ginagawa nito. Napansin yun ni Gail, kaya natawa na lang siya. Alam niyang kilala ni Mr. Paterno si Tia Rosa. First love nito ang tiya niya. At nandoon siya para maging kupido sa mga ito. Umalis siya? Tanong ni Mr. Paterno. Bakit daw? Nagkibit balikat si Gail. May kailangan lamang siyang asikasuhin. Hindi na muling nagsalita si Mr. Paterno. Nahulog na ito sa malalim na pag-iisip. Inabala na lang ni Gail ang sarili sa paglilinis sa tindahan. Mga alahas naman ang kanyang inayos. Kumikislap ang mga hiyas, mga kwintas na may perlas, bracelets na may mga diamante, at hikaw na may mga batong galing pa sa ibang bansa. Ilang sandali pa ay mukhang bumalik na ulit sa wisyo si Mr. Paterno. Gail, sabi sa kanya ni Mr. Paterno at may kinuhang kahon sa loob. Saktong dating mo.
May uutos akong gawin sa'yo. Ano po yon? Tanong ni Gail. May isang senyora. Si Senyora Ramona Zialcita. Mayamang balo, kilala sa pagbili ng mamahaling alahas. Pupuntahan mo siya ngayong hapon. Pakiramdam ko, mas makukumbinsi mo siyang bumili kasi alam niyang anak ka ni Don Jose. Mahinang tumawa si Gail. Salamat po sa tiwala. Hindi ko kayo bibiguin. Tiyak na makakabenta ako kay Senyora Ramona. Ilang oras ang lumipas. Nasa malawak na sala na si Gail, kaharap si Senyora Ramona. Pinagmamasdan nito ang mga alahas na inilatag ni Gail. Napakaganda naman ito. Saad ng senyora habang sinusukat ang isang kwintas na may pulang bato na ruby. Napangiti naman si Gail at tumikhim. Bagay sa inyo, senyora. Para kayong diwata ng umaga. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Gail, may pumasok sa sala. Good morning, tita. Bati ni Jacob at may bitbit na isang bote ng alak. Nagkatinginan sila ni Jacob. Pareho silang nagulat. Hindi niya alam kung anong meron, pero palagi na silang pinagtatagpo ng taong kinaiinisan niya. Nagkita lang sila kahapon sa tahanan ng mga Fernandez. Tapos makikita niya na naman ngayon. Gail? Tanong ni Jacob sa kanya at nakangiti agad na parang kumag. Bakit ka nandito? Tomboy ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko, ako talagang type mo? Kinunot niya ang noo. Muntik na siyang masuka sa mga sinabi ng binata. Ngumiti naman si Senyora Ramona. Kilala mo siya, Jacob. Siya si Gail, anak siya ni Jose Garcia. Gusto mo rin ba ng alahas? May inaalok siya sa akin. May dala po akong regalo kay tito, tita. Sabi pa ni Jacob. Nagkatitigan sila ng binata. Sa isip ni Gail, tinitiris niya na si Jacob. Alam niyang hindi sa bayan nila nakatira si Jacob, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pabalik-balik ito sa kanila. Pero ano pa bang aasahan niya? Pareho sila na si Therese ang gusto. Baka si Therese din ang palagi nitong binabalik-balikan. May problema ba? Tanong ni Senyora Ramona habang iniaangat ang isang hikaw. May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Wala po, senyora. Agad na sagot ni Gail. Yang hikaw po, bagay po sa inyo. Tita, sigurado ba kayo na hindi fake ang mga alahas na yan? Sabat ni Jacob at palihim na tumatawa. Nagsalubong ang mga kilay ni Gail. Hindi fake ang mga to. Kahit ngat-ngatin mo pa hanggang masira ang mga ngipin mo. Napakunot ang noo ng ginang. Ano ba talaga ang problema nyo sa isa't isa? Patawad po, senyora. Ani Gail at nagmamadaling ayusin ang kahon. Hindi ko po intensyon na guluhin kayo. Asungot lang po kasi sa buhay ko ang pamangkin ninyo. Magsasalita pa sana si Senyora Ramona, pero may mga dumating na bagong bisita. Mahalaga yon, kaya sa susunod na lang siya pinababalik. Gusto niya nang umalis. Siya na lang ang bibili sa mga alahas na yon para may benta si Mr. Paterno. Gusto niya na lang talagang umalis at hindi na makita pa si Jacob. Hindi na siya babalik roon. Nakakahiya namang magbardagulan pa sa harap ng ginang. Nagpaalam na siya kay Senyora Ramona. Nagmamadali siyang naglakad palabas. Yun nga lang, sumusunod pala sa kanya ang binata. Kaya naman, agad niya itong hinarap. Ano ba? Inis na tanong ni Gail. Wala ka bang ibang alam na gawin sa buhay mo kundi ang asarin lang ako? Nakakabad trip ka na. Ngumisi naman si Jacob at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bakit hindi ka na nakasuot ng dress? Sayang, bagay pa naman sa'yo. Pero kahit ano namang isuot mo, maganda ka pa rin. Umismid naman si Gail. Alam mo, yung inis ko sa'yo, parang mainit na tubig sa ibabaw ng kalan. Kaunting-kaunti na lang, sasabog na ako. Tantanan mo na ako, mukha bang natutuwa akong tawaging maganda? Nginisihan na naman siya ni Jacob. Inis na inis pa rin siya. Hindi na alam ni Gail kung kay Therese pa ba ito pumuporma o sa kanya na. Nagdadabog na lang siyang umalis. Inis na inis talaga siya. Kaya naman umalis na si Gail at isinipit sa kanyang kilikili ang kahon na dala. Narinig niya pa ang tawag ni Jacob na lubos niyang kinaiinisan. Akala niya
tatantanan na siya nito. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang sumunod ito hanggang sa makalapit na siya sa kanyang sasakyan. Kailan mo tatanggapin ang hamon ko sa iyong duelo? Natatawang tanong ni Jacob sa kanya. Alam mo, pumunta ako sa mga Fernandez kahapon. Nakita ko na naman si Therese. Wala akong pakialam. Kwento mo na lamang sa mga kaibigan mong unggoy. Humalakhak si Jacob. Gail. Iyo pa bang sinisinta ang babaeng mas maliwanag pa sa sikat ng araw na ako ang iniibig? Huminto si Gail sa paglalakad at marahas na lumingon kay Jacob. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang corny mo? Napaungol si Jacob nang malakas niyang sinipa ang likod ng tuhod nito. Napaluhod ang binata. Tatayo na sana pero nilagay ni Gail ang paa sa dibdib nito. Binuelo pa niya na parang kamay ang kanyang paa at isasampal sa mukha nito. Gail! Malakas na sigaw ni Jacob. Siya naman ang umisi. Ang lakas ng loob mong maghamon ng isang duelo gayong napakahina naman ang mga tuhod mo. Hinawakan ni Jacob ang binti niya at hinila, kaya sumaklang ang isa niyang hita sa balikat nito. Tumingala pa sa kanyang binata. Nanlaki ang mga mata ni Gail sa kanilang posisyon. Pero ginamit ni Gail ang dalawang binti para paikutin ito. Nang lalaban pa si Jacob pero hindi siya nagpatalo. Namalayan niya na lang na nakahiga si Jacob. Walang magawa hanggang halos umupo na si Gail sa leeg ng binata. Nakasabunot pa ang kanyang mga kamay sa buhok nito. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi pa nakatulong na umawang ang bibig nito. Teka lang, Gail. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Gayon din si Gail kaya mabilis siyang tumayo. Sobrang awkward ng posisyon nilang yon. Tantanan mo na ako. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Medyo naluluhang sabi ni Gail at kinuha na ang kahon ng mga alahas. Natulala naman si Jacob sa kalangitan at nakahiga pa rin. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Ano ba? Naamoy ba nito ang hiyas niya? Pero confident siyang hindi masama ang amoy ng kanyang pechay. Hoy! Tulala ka na lang ba dyan? Tanong ni Gail. Napalunok si Jacob at marahang tumayo. Bakit magaling kang makipaglaban? Malamang, nag-aral ako ng boxing, taekwondo at martial arts. Sinong hindi magiging marunong? Ikaw, bakit ganyan ka kahina? Tanong ni Gail. Umiinom ka ba ng gatas ng baka? Ang hina ng mga tuhod mo? Ang lakas pa ng loob mo na hamunin ako sa isang duelo? Diyan ka na nga. Binuksan niya na ang kanyang sasakyan, pinagpag niyang damit, at ganoon din naman si Jacob. Pero sumunod na naman ito. Teka lang. Ano na naman? Naiirita niyang tanong. Umawang muli ang bibig ni Jacob at marahang lumunok. Nais ko sanang tanungin kung maaari ba tayong maging magkaibigan. Sumunod ang malakas na ihip ng hangin. Natahimik silang dalawa. Tanging mga hingal pa nila sa nangyari at ang mga huni ng ibon sa paligid ang kanilang tanging naririnig. Hindi makapaniwala si Gail na aalukin siya ni Jacob ng ganoon. Bakit? Tanong niya. Bahagya itong napayuko pero muli siyang tiningnan. Nakita niya ang kahinaan sa mga mata ni Jacob. Unang kita pa lang naman ni Gail sa binata. Alam niyang mahina ito na tinatakpan lamang ng kahambugan. At sa pagkakataong yon, mukhang hindi na ito nahihiyang ipakita sa kanya. Gusto ko ng kaibigan na totoo sa akin. Batid kong naiinis ka dahil ako ang gusto ni Therese. Napabusangot naman si Gail. Kung ikaw ang gusto niya, wala naman akong magagawa ron. Sige na, handa naman akong magparaya. Galit ka? Tanong pa ni Jacob na parang bata. Umiling naman siya. Naiinis ako. Subalit ang galit, mabigat yun, Jacob. Kaya ko lamang ibigay sa iyo ang damdaming yan kapag may napagsamahan na tayong malalim. Bahagya itong napangiti. Kung ganun, Maaring ano? Sa sunod nitong sinabi, hindi alam ni Gail kung bakit parang namamalimos ito ng atensyon. Kaibigan ng pagsasamang totoo at pagmamahal na hindi nito natagpuan kahit saan. Baka maaari tayong maging tunay na magkaibigan. Nais kitang maging kaibigan.
Marahang sabi ni Jacob at bahagyang namungay ang mga mata. Hindi ko batid, subalit kapag nasa paligid ka, Gil, pakiramdam ko, hindi ko kailangan magpanggap sa tunay na ako. Tila ayos lamang kahit makita mo ang kahinaan ko. Bahagya siyang natulala rito. Humalukip-kip siya at hindi makapaniwala sa sinabi ni Jacob. Bakit naman kasi nito gugustuhin na maging kaibigan siya? Aha! Malakas na sabi ni Gil at dinuro ang binata. Alam ko ng balak mo. Alam ko yan. Get your friends close but your enemies get closer. Makikipaglapit ka sa akin para masira mong diskarte ko kay Therese. Biglang natawa si Jacob. Ang sama talaga ng tingin mo sa akin, oh. Wala akong balak na ganyan. Inirapan niya naman ito. Basta ayoko na kaibigan ka. Diyan ka na nga. Aalis na ako. Huwag mo na akong guluhin. Dali-daling na siyang sumakay. Nang makalayo na roon, nakahinga na si Gil ng maluwag. Sumasakit talagang ulo niya sa mga pagtatalo nila ni Jacob. Nakakaubos ng energy para sa kanya. Lumipas muli ang mga buwan. Paulit-ulit lang ang mga ginagawa ni Gil. Nakikita niya si Jacob pero bilang na lang sa daliri. Marahil ay umuwi itong muli sa Rosario. Pero kapag nasa Bulbok, hindi nakakalimutang hanapin siya. Kilala mo ba si Jacob? Tanong ni Mr. Paterno. Hinahanap ka niya kahapon. Napanguso naman si Gil. Hayaan mo na po yun, Mr. Paterno. Wala naman siyang mapagkakaabalahang mga gawain na mas mahalaga, kaya guguluhin na lamang ako. Umalpas naman ang tawa mula kay Mr. Paterno. Ang gwapo ng binatang yon. Mukhang matalino rin. Napatingin siya rito. Mas matalino at gwapo po ako sa Jacob na yon. Sa mga lumipas na araw, sumapit na ang unang araw ng pista sa Bulbok. Pinag-uusapan na rin dahil magkakaroon ng Santa Cruzan. Moderno na ang panahon, pero masaya siyang napapanatili pa rin iyon. Siya nga pala, anak. Gusto mo bang Reyna Elena sa gaganaping Santa Cruzan? Tanong ni Don Jose. Doon siya napaubo. Ano ho? Mukha ho bang pangarap ko yan? Tumawa naman ang isang pinsan na si Domingo. Tito, hindi po yata magandang katanungan yan para sa anak mo. Mukhang hindi niya nanaisin yan. Kahit Reyna de las Flores, Reyna Justicia, Reyna Abogada o kung ano pa man, hindi po magugustuhan ni Gil. Napabuntong hininga ang kanyang ama at hindi na nagpumilit. Alam niya ang ginagawa ni Don Jose. Sinisikap pa rin ito na magbago ang tingin ng mga tao kay Gil. Pero pasensyahan na lang dahil talagang matigas ang ulo niya. Dahil pa rin sa pista, nandoon ang kanyang Tia Rosa. Wala siyang nagawa kundi sumama at palagi na lang mag-dress. Kapag nasa paligid talaga si Tia Rosa, walang taka si Gil. Medyo nayayamot nga siya. Ang dami-daming nangyayari. Gusto niya na lamang lumabas at makihalubilo sa mga taong nagkakantahan at sayawan kaysa sa loob ng bahay nila na may mga panauhin na hindi niya gustong masilayan. Oh, Gil, tingnan mo, nandyan pala si Jacob. Nakangiting sabi ni Tia Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Gil at napairap agad. Nang makita niya na papalapit si Jacob, sumimangot siya na ikinatawa naman ng binata. Magandang gabi, Gil. Nakangiting bati ni Jacob nang makalapit sa kanila. Sinamaan niya ito ng tingin. Si Tia Rosa ang nagsalita. Magandang gabi rin, Jacob. Kay tagal na rin mula nang huli kitang makita. Tumawa naman si Jacob. Bumalik lamang po ako sa Rosario. Subalit ngayon mukhang magtatagal po ako rito. May mga gawain lamang na ipinag-uutos ang papa ko na kailangan kong gawin. Bahagya siyang kinurot ni Tia Rosa at bumulong pa talaga. Gail, batiin mo naman. Paano kanya maiibigan? Huwag kang umuso dyan. Mukha kang isda. Maligaya. Minsan talaga, kaaway niya si Tia Rosa. Naiinis na rin siya rito, lalo na kapag tinatawag siya sa totoong pangalan. Gen Z naman ang generation niya. Pero bakit naman kasi Maligaya Asuncion Garcia pa ang pangalan niya? Nasa isip niya, sino bang nag-imbita sa binata? Ayaw niya itong kausap, parang gusto niya na lang tumalon sa bintana at tumakas na. Kinabukasan, nakatakas na rin naman siya. Sa lugar nila, maraming parte ang kapistahan,
kaya alam niyang palaging masaya. May mga palaro sa plaza, kaya makikisali siya roon. Umalingaw-ngaw na agad ang tawanan at hiyawan ng mga tao. Maya-maya, napuntahan na nila kung saan gaganapin ang palosebo. Sa tuktok nun, isang supot ng pera at pulang panyo na sagisag na nanalo kapag nakuha. Ako, sasali ako, nakangiting sabi ni Gail. Tinawanan naman siya ng pangulo ng sangguniang kabataan. Pamilya nyo ang major sponsor nito. Sasali ka pa, senyorita. Saka palosebo yan. Kaya mo ba? Napahalakak si Gail habang nagtatanggal ng sandals. Ako pa talagang tinanong mo? Kaya-kaya ko yan. Huwag kang mag-alala. Ipapamigay ko naman kapag ako ang nanalo sa mga palaro. Kaya nga gusto ko na meron ito taon-taon. Masaya kasi palagi. Sinusuportahan siya ng mga taong nanonood. Ang dami niyang fans doon. Kilalang kilala naman kasi talaga si Gail sa lugar nila. Lalo na at isa sa pinakamayaman at pinakatradisyonal ang kanilang pamilya. Ngumiti si Gail at pinunasan ang kanyang palad sa suot na pantalon. Lumaki siyang umaakit sa puno at bakod sa asyenda ng kanyang ama. Alam niyang kaya niya yon. Handa na siyang lumapit nang biglang may boses na nagpaangat ng kanyang kilay. Sasali rin ako. Lumingon siya rito. Jacob, sasali ka ang lampa mo. Kaya mo ba akong talunin? Bahagya itong napangiti. Suot ang malinis na t-shirt at pantalon. Oo naman, Gail. Maaring lampanang yung tingin sa akin. Subalit magaling din naman ako sa mga palaro na katulad nito. Bumulong si Gail kay Jacob habang lumilinga sa paligid. Huwag ka nang sumali rito. Hindi ito para sa'yo. Tumaas ang kilay ni Jacob. Sasali pa rin ako. Hinahangad ko rin na subukan ng mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Napatingin muli si Gail sa binata. May kakaibang ningning sa mga mata ni Jacob na parang may gustong patunayan, kaya hinayaan niya na lang. Mapapahiya ka? Banta niya pa. Hindi ka nakatitiyak, Gail. Napabuntong hininga siya. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sabay silang lumapit sa mahabang kawayan. Nang magsimula ang hudyat, nagsimula na silang umakyat. Si Gail ang nauna. Umuugoy ang kawayan pero wala siyang pakialam. Kumikiskis ang kanyang mga binti roon. Dahan-dahan at inakyat ang manipis na kawayan. Nang marating ang tuktok, inabot niya ang pulang panyo at itinaas. Naghiyawan ang mga tao. Lampa ka, hilig mo kasing umepal. Pareho silang natatawa at nagkatitigan. Pero hindi na malayan ni Gail na tumagal na pala ang titig niya rito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang iba't ibang parte ng mukha nito. Napaiwas siya ng tingin dahil yun ang unang beses na nakita niyang pogi sa paningin niya si Jacob. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Bulalas niya rito at bahagya pa itong sinabunutan. Malakas na tumawa si Jacob na para bang halik ang katumbas ng kanyang pagsabunot. Mas lalo tuloy na asar si Gail. Pagkatapos ng palosebo, sumali rin sila pareho sa agawan ng baboy. Nakigulo lang si Gail roon pero hirap na hirap siyang kunin ang baboy. Nasira pa ang bakod. Nang magkatinginan sila ni Jacob, pareho silang natawa dahil para silang naligo sa putik. Senyorita, dito ka. May host dito. Magbanlaw kayo. Saad ng Pangulo ng SK. Kinuha ni Gail ang host. Nagbanlaw sila pareho. Nang matapos magbanlaw, siya naman ang humawak ng hose para kay Jacob. Wait lang, maghuhubad ako. Saad ng binata. Wala dapat epekto kay Gail, pero natulala na lang siya at umawang ang bibig nang makita ang topless na katawan ni Jacob. Parang slow motion ang lahat, maging ang sparkling water na tumutulo sa katawan nito. Napalunok siya at biglang nanuyo ang lalamunan. Nagiinit ang mga pisngi niya. Titingin na lang si Jacob sa kanya, kaya pinasiritan niya ng tubig ang mukha nito. Gail, sandali lang. Natatawang umiwas si Jacob. Tinawanan niya na rin ito. Maya-maya, nagaharutan na sila at naaksayanan nila ang tubig. Hindi pa sana sila titigil, kaya lang ay may muntik na silang mabasa. Jacob? Gail? Bakit magkasama kayo? Tanong ni Therese na tumigil pala sa harap nila nang sila'y makita.
Sobrang ganda nito sa simpleng makeup. Kulot na mahaba ang buhok at bestida na kulay dilaw. Ay, Therese! Nakangiti niyang bati rito. Ewan ko ba rito kay Jacob? Lakas ng amats. Sumasali sa mga palaro na sinasalihan ko. Nakakainis? Tumingin muli sa kanya si Therese. Pagkatapos ay kay Jacob naman. Para bang malalim ang iniisip nito at naging seryoso ang mukha. Huminga ng malalim si Therese. Hindi ka na dumadaan sa amin. Hinahanap ka ni Kuya Diego, Jacob. Tipid na ngumiti si Jacob. Wala naman akong kailangan sa kanya. Abala rin ako sa ibang bagay, Therese. Abala na sa pag-uusap ang mga ito. Hindi alam ni Gail kung ano ang mararamdaman niya. Parang may mali. Dapat nagsiselo siya dahil na kay Jacob ang atensyon ni Therese. Pero bakit parang mas naiinis siya sa ideya na kay Therese ang atensyon ni Jacob? Kaya naman, umalis na lang siya roon. Tinawag pa siya ni Jacob pero hindi na siya lumingon. Ayaw niya muna itong makausap. Naguguluhan ang puso ni Gail. Hindi niya maunawaan kung para saan ang mga damdaming yon. Lumipas ang mga araw. Natapos na ang pista. Pero ang kaguluhan kay Gail nandoon pa rin sa kanya. Hindi eh. Bakit ako mai-inlove sa lalaking yon? Hoy, Maligaya Asuncion, babae ang gusto mo, di ba? Talaga nagkakagusto ka sa unggoy na yon? Bawal yan. Hindi pwedeng magkagusto sa kumag. Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Tia Rosa na nasa likod niya. Sumagot naman si Gail. Wala po. Kausap ko lang po itong mga halaman. Napatingin agad siya kay Tia Rosa nang hampasin nito ang kanyang kamay. Piningot pa siya kaya napadaing na naman. Kinakausap mo, pero ginutay-gutay mo naman ang mga halaman. Singhal ni Tia Rosa. Napatingin siya sa halamang kalbo na. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya naman pala nahampas na siya ng kanyang tiya. Sa mga sumunod pang araw, gumulo pa yon sa kanyang isipan. Para na siyang mababaliw na ewan. Hindi dapat ganito yun eh. Kay Therese naman naliligaw yon at hindi sa akin. Isa pa, ako na si Therese ang gusto. Bakit biglang lumihis sa unggoy na yon? Sobrang OA ng change of heart ni Gail. Hindi niya pa nakikita ulit si Jacob. Pakiramdam niya, kapag nakita niyang muli ang binata, sumabog na lahat ng kanyang damdamin. Kaso, isang araw, habang siya'y nasa mall, nakita niyang magkasama sina Jacob at Therese. Nagkangitian ang mga ito at mukhang may date. Aray naman, mahinang usal ni Gail at sinapo ang dibdib. Selos na yata to eh. Sa sobrang sama ng loob, umalis na siya sa mall. Nawala na siya sa mood. Habang nagmamaneho, ang selos na naramdaman pa rin niya ang kanyang iniisip. Bakit ako nagkagusto sa unggoy na yon? Frustrated niyang tanong sa sarili. Tapos ngayon magsiselos ako? Huy, baka sila talagang unang nagkagustuhan. Bakit ako magiging epal? Sige, okay lang. At least, masaya sila, di ba? Bigla na lang naluha si Gail. Napamura tuloy siya. Matapang siyang tao, tapos iiyak lang pala siya sa sobrang selos. Yun siguro ang dahilan kung bakit parang takot siyang ma-inlove sa lalaki. Mga lasot talaga kayong mga lalaki. Nakakainis. Saad ni Gail. Maya-maya ay biglang may nag-overtake na truck. Sobrang bilis ng patakbo. Luhaan siya at hindi niya inaasahan na may ganoon kabilis magpatakbo dahil probinsya naman ang lugar nila. Pero talagang kaskasero ang truck driver. Kaya bago pa siya mabangga, mas niliko na lang niya sa bangin na may barrier ang kanyang kotse. Mababa lang naman ang bangin pero malakas pa rin ang impact. Mabuti na lang at may airbag. Aray, lintik na truck yun no? Daig ni Gail habang ramdam ang dugo sa noo. Mabilis ang paghinga ni Gail. Malapit na siyang mawala ng malay. Pero wala siyang ibang maisip kundi ang selos niya. Napakasilosa ko naman pala. Nang mawalan siya ng malay, hindi niya na alam ang mga nangyari. Nagising na lang siya sa ospital at medyo nahihilo pa. Bumungad sa kanya ang pamilya niya. 3 araw ka nang walang mahalay. Umiiyak na sabi ni Tia Rosa.
Pinag-alala mo kaming lahat. Huwag ka nang magmamaneho. Napatawa siya habang tinitingnan ng sarili. May masakit lang ng kaunti sa tiyan niya. May benda sa noo at may kaunting pilay sa paa. Maganda pa naman ako, no? Unang-unang tanong niya sa mga ito. Natawa ang kanyang ama, pero bakas pa rin ang pag-aalala. Anak, alam mong nag-iisa ka. Parang awa mo na. Ingatan mo naman ang sarili mo. Tipid siyang napangiti. Oo naman po, iniingatan ko naman po. Yung truck driver yung hindi maingat. Tumango si Don Jose. Pinaimbestigahan namin ang nangyari. Kailangan may managot. Napahama ka. Sinabi ng doktor na kailangan niya munang manatili ng 1 linggo sa ospital. Inip na inip tuloy siya. Pero okay na rin para masiguradong magaling na siya. Pero sa pananatili niya roon, hindi niya inaasahan may bumibisita pala sa kanya. Binuksan ni Tia Rosa ang kortina. Nagluto ako ng paborito mo. At siya nga pala, nagpadala ng mga prutas si Jacob dahil nabalitaan niya ang nangyari sa'yo. Halos araw-araw siyang nandito nung wala kang malay. Labis na nag-aalala. Nanlaki agad ang mga mata ni Gail. Talaga po? Tumango naman si Tia Rosa at tiningnan siya. Nagulat nga rin ako. Nanliligaw ba sa'yo si Jacob? Umiling naman siya kaagad. Si Therese naman po ang gusto noon. Hindi naman po ako. Pagkatapos kumain, hinayaan na siya muli na magpahinga. Nang nasa bahay na, pinagpahinga na naman siya. Subalit madali na rin niya namang nabawi ang kanyang lakas. Nakaramdam na siya ng pagkainip. Mas lalo yata akong mapapagod sa pagpapahinga. Tumayo si Gail at binuksan ang bintana ng kanyang silid. Habang nagpapahangin, naiisip niya na naman ang selos na naramdaman. Mukhang gusto niya na talaga si Jacob. Delikadong-delikado na siya. Gail, may mga bisita ka, sabi ni Tia Rosa sa kanya. Lumingon siya rito. Sino po? Si Jacob. Napatayo siya agad, pero agad na umayos at tumikhim. Talaga po? Pasimple siyang tumingin sa salamin. Tiningnan niya kung maayos ang kanyang itsura. Tumango naman si Tia Rosa. Oo, batid naman ang lahat ang nangyari sa'yo. Lalo na at may pakpak ang balita. Sinabi ni Gail sa kanyang sarili. Nakakalimutan niya na ang pagsinta kay Jacob. Subalit natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nagmamadaling ayusin ang buhok. Kasama niya rin si Therese, saad ng kanyang tiya. Natigilan bigla si Gail sa sunod na sinabi ni Tia Rosa. Nawala ang sigla sa kanyang mukha at marahang kinalas ang pagkakatirintas ng buhok. Sabay po sila sa pagdalaw sa akin? Tanong ni Gail. Tumangong muli si Tia Rosa at humarap sa kanya. Ikaw ay bumaba na at harapin mo na ang mga bisita mo. May meeting pang nagaganap sa sala ang kanyang ama. Kaya naman, inaya na lamang niya ang mga ito sa labas. Gusto niya rin naman kasi na makapaglakad-lakad. Gail! Tawag ni Therese. Anong nangyari sa'yo? Muntik ka na raw mamatay? Kumunot ang noo niya sa tanong nito. Hindi naman. Minor accident lang. Nakatayo si Jacob ng ilang hakbang sa likod ni Therese. Tahimik na sinusuri ang mukha ni Gail. Umiwas naman siya agad ng tingin, pilit pinapakalma ang sariling puso't isipan. Hindi alintana ni Therese ang tensyon. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila patungo sa dulo ng lupain. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Gumawa ako ng sampalok jam. Dinalhan na kita kasi alam ko na magugustuhan mo yon. Tipid na tumango si Gail. Maraming salamat, Therese. Naglakad sila sa pagitan ng hanay ng mga tubo. Walang tigil sa pagkakwento si Therese tungkol sa mga bagong damit, sa nalalapit na kaarawan, at sa balita nitong wala na siyang interes. Si Jacob naman ay tahimik lang sa likod. Nakatingin lang sa kanya. Kapag nahuhuli ni Gail na nakatingin, mabilis namang umiiwas. Ma'am Therese! Hingal na wika ni Tonyang mula sa likod. Hinihintay po kayo ni Sir John sa Tanwanam. Doon na raw po siya makikipag-meet. Remind ko lang po kayo. Bumaha ang gulat sa mukha ni Therese. Nakalimutan ko. Kailangan na nating umalis.
Humarap ito kay Gail at niyakap siya ng mabilis. "Magpahinga ka ha?" Tumango naman siya. Kahit paano ay makakahinga na siya ng maluwag dahil uuwi na ang mga ito. Tiningnan ni Therese si Jacob na inaasahang susunod dito. Ngunit hindi gumalaw ang binata. "Hindi ka ba sasama?" Tanong ni Therese at may pag-aalinlangan sa boses. "Hindi ka pa ba uuwi, Jacob?" Umiling si Jacob ng marahan. "Mamaya na. May kailangan akong sabihin kay Gail." Napakislot si Therese at napatingin sa kanya. Halatang naguguluhan sa sinabi ng binata. Sige, kung ganon." Kumunot ang noo ni Gail. Wala siyang ideya kung ano pa bang dapat nilang pag-usapan ni Jacob. Hindi niya rin naman ito kakausapin. Maya-maya, umalis na sina Therese at Tonyang. Nakita niyang lumingon pa ng 2 beses si Therese kay Jacob. Pero na kay Gail naman ang tingin nito. "Ayokong makipag-usap sa'yo," sabi niya agad pagkaalis. Tumalikod na siya dahil wala namang rason para kausapin niya pa ang binata. "Sandali lang, pakiusap," habol ni Jacob. "Wag mo akong sundan. Dapat sumunod ka na sa girlfriend mo." Ano?" Napakurap si Jacob. "Hindi ko siya girlfriend. Hindi ko nga siya nililigawan." Sinabaan niya ito ng tingin. "Nagsisinungaling ka? Bakit ako maniniwala sa mga mabubulaklak na mga salita mo? Bakit ako maniniwala kung kahit mga pagdalaw sa akin ay sabay pa kayong dalawa?" Nanlaki ang mga mata ni Jacob. Hindi, nagkataon lang na sabay kaming dumating. Wala akong gusto kay Therese. Ikaw ang gusto ko, Gail. Ikaw." Napaatras si Gail sa inamin nito. Nagiinit ang kanyang mga pisngi. Parang lahat ng selos niya ay biglang nawala. "Ikaw, bakit ganyan ang tono mo? Nagsiselos ka? Saan ka nagsiselos? Sa akin o kay Therese?" Hindi na ba si Therese? Sa akin ka na ba may gusto? Kasi ako, Gail, may gusto ako sa'yo. Simula pa lang, ikaw na. Nanginginig ang mga labi ni Gail. "Sinungaling, bago ako maaksidente, nakita ko kayong nagde-date." Kumunot ang noo nito. Hindi ako kailanman nakipag-date sa kanya. Kaibigan lang ang turing ko kay Therese. Inaasar lang kita. Pero sa'yo talaga ako attracted. Ikaw ang minamata ko. Ang hinahangaan ko, ang pinapantasya. Napalunok si Gail. Ganoon din naman siya. Pero nahihiya siyang aminin yon. Napabuntong hininga si Jacob. "Galing kami sa magkaibang lugar. Bala kong bisitahin ka rito. Hindi ko alam na pupunta rin si Therese." Kumuyom ang mga kamao ni Gail. Parang may sasabog na sa kanyang dibdib at hindi niya maintindihan kung bakit. Gusto niya na lamang bumalik sa panahon na payapa ang kanyang puso't damdamin. "Manliligaw ako," sabi bigla ng binata. Inirapan niya naman. "Tomboy ako." Napangiti naman agad si Jacob. Di, magiging bading ako para sa'yo." Nangingiti niya itong sinapak sa braso. Nagkatinginan sila at pareho natawa. Hindi niya na maitanggi. Bahala na sa mangyayari. Pero gusto niyang maging tuloy-tuloy at lumalim pa ang kanyang damdamin para kay Jacob. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga sa kanya ang binata. Alam na alam yon sa kanila. Sobrang vocal din naman kasi si Jacob na magpakita ng damdamin. Yun nga lang, aware pa rin si Gail na may masasaktan siyang malapit sa kanya. Mahalaga kay Gail si Therese. Hindi niya ito magiging kaibigan kung hindi niya ito labis na pinahahalagahan. Hindi niya maiisip na may posibilidad na magustuhan niya ito kung hindi ito kahanga-hanga. Malinaw na mahal niya bilang kaibigan si Therese. Si Therese na minsang nagsalansa ng bulaklak sa kanyang buhok nung sila'y mga bata pa. Si Therese na nakikinig sa mga kwento niya habang tumatawa sila hanggang sa tumulo ang luha. Si Therese na ibinubulong sa kanya ang mga pangarap, ang lalaking napusuan nito at ang hiling na sana'y makapangasawa ng lalaking minimithi nito. Subalit paano kung ang minimithi nito ay siya rin kanyang minimithi? At paano kung ang iniibig nito ay kanyang iniibig na rin? "Gail!" Malambot ang tinig na tawag ni Therese sa kanya. Bumaha ang gulat kay Gail. Nakatayo si Therese sa azotea. Payapa itong tinitingnan ang suot na mapusyaw na asol na bestida.
Babaeng babae kumpara sa kanya. Therese, sabi ni Gail. Sandali silang parehong natahimik. Habang humahaba ang katahimikan, lalo yung bumibigat. Sa huli, pinagtagpo ni Therese ang mga kamay at tinitigan si Gail. Gail, muli nitong sabi. Totoo ba ang mga usap-usapan na si Jacob ganap nang nanliligaw sa'yo? Nanuyo ang lalamunan ni Gail. Umiwas siya ng tingin. Inaamin niyang iniibig niya na si Jacob. Una pa lang, dapat ay umiwas na siya. Batid niyang sinisinta ni Therese ang binata. Ngunit hindi niya inakalang mahuhulog siya ng ganoon. Naging malapit naman siya sa ibang lalaki. Kaya hindi siya umaasang magkakagusto. Kay Jacob lamang talaga tinamaan ang kanyang puso. Kaya ngayon, pakiramdam niya ay trinaidor niya si Therese na minsan niya ring inamin sa kanyang sarili na nagustuhan niya. Hinawakan ni Gail ang kamay ng kaibigan. Therese, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin inaasahan. Ngunit, marahan lamang na binawi ni Therese ang kamay nito. Nanikip naman ang dibdib ni Gail dahil doon. Alam mo na matagal ko nang mahal si Jacob. Alam mo ang feelings ko para sa kanya. Nanlumo si Gail. Oo, alam ko. Kung ganon, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo lang na marinig ko sa iba? Bakit hindi ikaw mismo ang nagsabi? Mahal mo ba si Jacob? Hindi siya agad siya nakasagot. Hindi niya kayang aminin, lalo na sa harap ni Therese. Parang gumuho ang dibdib ni Gail. Kaibigan kita, pero natatakot akong sabihin sa'yo na nagkakagustuhan na kaming dalawa. Ayoko rin naman na magdulot sa'yo ng pasakit. Ayoko mawalan ng kaibigan kapag nalaman mo ang mayroon sa aming dalawa. Maniwala ka man o hindi, hindi ko rin inaasahang mahulog sa kanya. Alam mo yan, ikaw ang gusto ko noon. Ayoko sa mga lalaki. Pero hindi ko mapigilan pagdating kay Jacob. Nasasaktan niya si Therese at ayaw niya yon. Subalit hindi naman niya kayang maging paligoy-ligoy. Mas lalo lang magiging masakit kung itatanggi niya pa ang kanyang damdamin. Minsan lang maging malinaw sa kanyang lahat. Ngayon lang, kaya ipaglalaban niya ang damdamin na yon at kanyang paninindigan. Tumulo ang mga luha ni Therese. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong sampalin. Traidor ka talaga? Natulala na lang siya nang makaalis ito. Hindi makapaniwala si Gail. Alam niyang nasaktan niya si Therese pero hindi niya inaasahan na aabot sa punto na sasampalin pa siya nito. Naiyak na lang din si Gail. Best friend niya si Therese kaya masakit para sa kanya. Pero mahal niya ang binata. Minsan lang siyang magmahal ng ganoon. Alam niyang mahal din naman siya ni Jacob. Kaya hindi siya magpapaubaya o magpaparaya para lang sundin ang gusto ni Therese. Sa mga lumipas na araw, nagpatuloy ang panliligaw sa kanya ni Jacob. Masaya siya sa mga bagay na ipinaparanas nito sa kanya. Hoy, Jacob! Bakit ka nagsisibak ng kahoy dyan? Tanong niya isang umaga. Gulat na gulat nang makita si Jacob sa labas. Tumawa naman ang binata. Hindi ko rin alam. Nasa salang flowers mo. Nakita ko ang tiya mo. Pinagsibak ako kaya sabi niya, dapat daw paghirapan kita. Nanlaki ang mga mata ni Gail. Itigil mo na yan. Hayaan mo na yung si Tia Rosa. Sobrang conservative talaga yon. Mag-date na lang tayo. Bakit ka ba magsisibak ng kahoy ang dami naming stove sa loob? Kaya yon at tinakas niya na si Jacob. Pinagmamadali na siyang mag-asawa ng kanyang pamilya pero trip pa rin namang pahirapan ng binata. Napailing na lang siya. Sa ilang buwan niya itong nakilala, napatunayan niya naman na mabait at mabuting lalaki si Jacob. Walang dahilan para magduda siya rito. Kaya sa araw na yon, balak niya na itong sagutin. Yun nga lang, labis ang kabang nararamdaman ni Gail. Nagbibilyar sila at bowling sa mall pero wala roon ang utak niya. Hindi niya lang talaga alam kung paano aaminin. Hanggang sa pauwi na sila, hindi pa rin siya makaamin. Kaya nang nasa parking lot na sila, doon pa lang niya ito hinila. Teka lang, Jacob, may sasabihin ako? Lumingon ang binata sa kanya. Ano yun? Napakagatlabi si Gail. Oo na. Kumunot ang noo ni Jacob. Ha?
Oo na. Saan? Sa... Naiinis siyang napairap. Bahala ka nga. Alamin mo. Nilampasan niya ito, pero narinig niya ang tawa ni Jacob at mabilis siyang hinila. Nanlaki naman ang mga mata ni Gil, lalo na nang dumampi ang mga labi nito sa kanya. Ilang sandali pa, napapikit siya at tumugon doon. Nang maghiwalay, pareho na lang silang napangiti. Sinagot na kita, malambing na sabi ni Gil. Sana alam mong nananapak ako kapag nagloko ka. Tinawanan siya ni Jacob at marahang hinalikan muli. Takot ako sa'yo, senyorita. Saka hindi ko kayang gawin yon. Total, minamadali ka naman ang pamilya mo na mag-asawa na. Magpakasal na kaya tayo. Para naman walang makasingit. Mamaya magising ka na naman babae na ang gusto mo. Doon siya malakas na natawa. Baliw, ikaw na lang. Nabago mo na siguro ang puso ko. Ikaw na lang ang ginugusto. Pero sa gitna ng sayang yon, isang tawag ang umalingaw-ngaw. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Tumatawag ang kanyang ama na si Don Jose. Mabilis niya namang sinagot. Hello, Papa. Anak, Gil, ang tiya Rosa mo na pauwi gamit ang sasakyan mo. Na aksidente. Kasama yung driver. Patay ng driver natin at critical ang lagay ng tiya mo. Pumunta ka na rito sa ospital. Sa Mederazo. Bilisan mo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nagkatinginan silang dalawa ni Jacob. Narinig nito ang mga sinabi ng kanyang ama. Kaya mabilis na silang kumilos para sumakay sa sasakyan nito. Nang makarating sa ospital, labis na ang nailuha niya nang makita ang kanyang tiya Rosa. Maaring hindi sila magkasundo sa maraming bagay, pero ito na ang naging pangalawa niyang ina. Ayaw niyang mawalan ng isa pang ina. Hindi niya kakayanin na kunin din ng maaga sa kanya si Tia Rosa. Ano bang nangyari? Bakit po sila na aksidente? Umiiyak na tanong ni Gil. Ang tiya ko. Papa, ayokong mawala si Tia. Ginagawa na ng mga doktor ang lahat. Hindi ko susukuan ng kapatid ko. Iniimbestigahan ang nangyari. Ang sabi sa akin, nawalan daw ng preno ang sinasakyan nila. Ang sasakyan mo. Saad ni Don Jose. Kumunot ang noo ni Gil. Ha? Paanong mawawalan ng preno? Araw-araw ko pong pinapacheck yon. Kahit ako mismo kinokondisyon ko lahat at chinecheck ang dapat i-check bago umalis. Imposibleng mawalan ng preno kasi maingat din naman ang mga driver natin sa pag-check nun bago umalis. Hindi magawang kumalma ni Gil, lalo na at sasakyan niya ang ginamit. Nasa comatose state pa ang kanyang tiya Rosa. Kinabukasan, dumalaw na rin si Mr. Paterno. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha nito at nalulungkot siya para sa mga ito. Kailangang lumaban ni Tia Rosa, kailangan itong gumising ulit. Habang sobrang stress ang lahat, patuloy pa rin ang investigasyon. Pero sa kanilang dalawa lamang yon ni Don Jose. Nagkaroon na kasi ito ng hinala sa sunod-sunod na aksidente. May gusto pong mawala ako, Papa? Gulat niyang tanong dito. Tumango agad si Don Jose. Iyon ang kutob ko. Kaya mas pinalalim ko pa ang pag-iimbestiga nila. Hindi ako matatahimik. Pakiramdam ko, ikaw ang pinupunterya kung may tao man na nasa likod nito. Hindi na nakapagsalita si Gil. Wala siyang maisip na may gagawa sa kanya noon. Wala naman siyang kaaway. Yon ang alam niya. Kung nagkaroon man siya ng pagtatalo sa ibang tao, kay Teres lamang yon. Pero kilala niya ang kanyang naging kaibigan. Hindi nito magagawa ang mga kahindik-hindik na bagay na yon. Hindi ito ang klase ng tao na mag-iisip sa kamatayan ng kapwa nito. Kumusta na si Tia Rosa? Tanong ng pinsan niyang si Domingo nang makauwi siya sa mansyon. Tipid siyang ngumiti. Bumubuti na, nagkaroon na siya ng malay at naalis na sa ICU. Pero matagal pa rin ang recovery kaya palagi pa ring tulog. Mataman siyang tiningnan ni Domingo. Kawawa talaga siya. Nadamay lang. Nadamay? Nagtataka niyang tanong. Tumaas ang mga kilay nito. Oo, nadamay kasi yung driver hindi inayos ang pagmamaneho. Seryoso niya itong tiningnan. Sa puntong ito, hindi na namin sinisisi ni Papang driver. Nawalan daw ng preno ang kotse, parang ang sinadya. Nakita ni Gil na natigilan sa pagbuklat ng mga papeles si Domingo. Pero saglit lang yon at muling tumingin sa kanya. Bakas ang gulat sa mukha nito,
Pero hindi niya alam kung totoo yon. Talaga? Wala naman siguro. Baka coincidence lang ang lahat. Siguro, nasabi na lang ni Gil. Pero simula ng pag-uusap na yon, hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali. Parang may mali at hindi niya maunawaan kung ano yon. Subalit nawala ang atensyon niya roon. Makalipas ng 1 linggo, tuluyan ang nagkaroon ng malay si Tia Rosa. Nakakausap niya na rin ito. "Tia, I'm sorry." Umiiyak niyang sabi habang yakap ito. Hinaplos ni Tia Rosa ang kanyang likod. "Bakit ka humihingi ng tawad? Wala ka namang ginawang mali. Aksidente lang ang lahat ng yon." Malakas ang kutob ni Gil na hindi aksidente ang lahat ng yon. Pakiramdam niya may gustong manakit sa kanya. Nadamay lamang si Tia Rosa. Pero hindi niya yon sasabihin sa kanyang tiya. Gusto niya lang na mag-focus ito sa pagpapagaling. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Ilang sandali pa ay pumasok na si Mr. Paterno. Ramdam na ramdam niya ang tensyon doon. Kaya hinayaan niya muna na mag-usap ang mag-first love ng dalawa lamang ang mga ito sa kwarto. Magpahinga ka na, Gail. Salubong sa kanya ni Jacob at hinalikan siya sa noo. Ilang araw ka ng puyat, palagi ka na lang nag-aalala. Sasamahan kita sa kwarto mo. Babantayan kita habang natutulog. Mahina siyang tumawa. "Paano mo naman napapayag ang papa?" Hinaplos nito ang buhok niya. Nangako ako na pakakasalan kita at bibigyan natin siya ng 5 apo. Nanlaki ang mga mata ni Gail. "Anong 5? Matres mo ba to? Ha?" Humalakhak na lang si Jacob at mahigpit siyang niyakap. Pero babantayan kita 24/7. Ayokong malingat. Baka may mangyari na namang masama sa'yo. May bodyguards ka na pero hindi pa rin ako mapanatag. Sinabi sa akin ng papa mo ang mga ginagawa ninyo. Hindi ko mapigilang mag-alala sa'yo hanggat hindi pa nahanap ang mastermind sa mga taong gustong manakit sa'yo. Kaya naman sa mga lumipas na araw, mas hinigpitan pa ang seguridad sa kanya. At nang lumabas na ang resulta ng investigasyon kasama ng mga taong tumistigo, hindi siya makapaniwala kung sino ang may pakana sa lahat ng yon. Napasinghap si Gail ng malakas nang sapakin ng kanyang ama si Domingo. Anong ginawa kong masama sa'yo para saktan at pagtangka ng buhay ng kaisa-isa kong anak? Ano, Domingo? Dahil lang sa yaman? Iniisip mo na mapupunta sa'yo ang lahat ng kayamanan kapag nawala ang aking anak. Ganun ba? Bakas ang galit sa mukha ni Domingo. Alam mo naman pala, tanda. Tinatanong mo pa. Oo, gusto ko ang lahat ng kayamanan to. Bakit naghihirap din naman ako para dito ah? Hindi hamak na mas magaling ako kaysa dyan sa anak mo. Pero sa kanya mo pa rin iiwan ang lahat ng legacy na to. Pinigilan na nila si Don Jose nang akmang sasapakin na naman ito si Domingo. Maya-maya'y kinuha na ng mga pulis ang kanyang pinsan. Hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa yon ni Domingo sa kanya. Niyakap siya ng isa pa niyang pinsan na si Mateo. I'm sorry sa ginawa ng kapatid ko. Sorry talaga. Mas lalo siyang naiyak. Pamilya dapat sila pero ganoon ang nangyari. Hindi naman siya kailangang patayin. Kung gusto talaga nito lahat ng ari-arian, sana nagsabi na lang sa kanya. Kayang-kaya niya namang magpaubaya. Pero pagkatapos ng mga nangyari at nadamay pa si Tia Rosa, alam niyang mahirap nang magpatawad para sa kanya. Lumipas ang taon, muling nanumbalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Nagplano na rin sila ng kasal ni Jacob. Muli rin silang nagkaayos ni Therese, kaya naging isa ito sa kanyang mga bridesmaid. Naka-move on naman ito at may bago ng boyfriend. Ang kasal nilang yon ang naitalang pinakamagarbong kasal sa bayan nila. Ayaw nga sana ni Gail, pero hindi naman papayag si Jacob. Lalo na ang ama niyang si Don Jose na maging simple lamang ang lahat. "Mga anak, ano ba? Ang lilikot niyo ah?" Naiinis na sabi ni Gail sa mga anak niyang takbo ng takbo. Magulo man palagi ang mansyon, paano ba naman every 2 years ay nanganganak siya? Kaya naman halos parang magkakalapit lamang ang edad ng mga anak nila ni Jacob. Sobrang sumasakit ng ulo niya, kaya sinabi niyang hanggang 5 na lang. Anak, akala ko talaga hindi ka na magkakaroon ng asawa.
Takot na takot ako na parang kung wala ang Tia Rosa mo magiging tomboy ka na lang talaga ng tuluyan. Alam ko namang tanggap na sa lipunan ng mga bading, tomboy at kung ano pang tawag sa iba. Pero anak, hanggat kaya gusto ko sana na maging babaeng babae ka talaga. Gusto kitang magkaroon ng anak at pamilya. Lumaki kang hindi kompleto. Kaya naisip ko na magiging kompleto ka kapag may pamilya ka ng sarili. Kaya ngayon ay masaya ako. Masaya ako anak na may 5 na kayong anak ni Jacob. Alam kong kahit mawala ako ay hindi ka na mag-iisa. Matamis na napangiti si Gil sa kanyang ama. Nagagalak din naman ang kanyang puso. Naguluhan man ang damdamin niya noon, sa bandang huli ay natagpuan niya ang landas na para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalagang kilalanin ang ating mga sarili. Sa ganitong paraan, mas kaya nating hubugin ang ating mga pagkatao at mahalin ang nararapat. Tandaan din natin na ang tunay na panalo sa ating buhay ay hindi mapili ng iba, kundi ang matanggap ang ating mga sarili nang walang halong pagdududa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.